Tumigil ka. Ano man ang ginagawa mo ngayon, tumigil ka. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig. Ito ay para sa iyo na nakaramdam ng dagok sa dibdib at hindi maipaliwanag kaninuman. May nangyari sa iyo, isang pagkakanulo, isang pagkabasag, isang pintong isinara ng taong dapat sana ay nag-ingat ng susi. Lumipas ang mga buwan, marahil mga taon, na sinusubukan mong unawain kung bakit. Ngunit ngayon, may isang bagay sa loob mo ang tahimik na lamang. Naputol na ang ikot ng sakit. Ang hindi ka na lumalaban, nagmamasid ka na lamang. At pumunta ako rito ngayon upang sabihin sa iyo ng eksakto kung ano ang ibig sabihin nito. Sa kabuuan ng usapang ito, makikilala mo ang 5 senyales na ang iyong halaga ay naibalik eksakto sa sandaling pinili ng isang tao na mawala ka. Mauunawaan mo kung bakit ang pagkakanulong ito ay hindi isang dagok laban sa iyong buhay, kundi isang kinakailangang pagkakahanay na nag-alis sa iyong tabi ng mga taong hindi nakaabot sa antas ng iyong tadhana. At bago tayo magtapos, magsasalita ako ng isang deklarasyon tungkol sa iyong pagkatao na magtatatak sa iyong espiritu laban sa anumang pagtatangka sa hinaharap na maliitin ka. Manatili ka sa akin dahil ang pahayag na hinintay mo sa buong buhay mo upang marinig ay narito na. Nararamdaman mo ang kakaibang kapayapaang sumusunod sa bagyo, hindi ba? Ito ay halos hindi komportable. Tumingin ka sa likod at inaasahan mong maramdaman ang galit, ang sama ng loob, o ang kawalan ng pag-asa na pumupuksa sa iyo ilang linggo lang ang nakararaan. Ngunit ang makikita mo ay isang tahimik na kawalan, isang malinaw na kutob na ang espiritual na timbangan ay sa wakas ay bumalansi na. Ito ay hindi kawalan ng pakialam, ito ay kaliwanagan. Napagtanto mo, marahil kahapon, marahil sa isang gabing pagtulog na ang pinsala ay hindi sa iyo. Ang pagkakamali ay sa kanila, ang bigat ay sa kanila. At bigla, naramdaman mong muli kang bumubuo ng iyong sariling lakas, tulad ng isang buto na gumagaling na mas matibay sa dati nitong bali. Ang iyong mga daliri na nagtatype ng 3 numerong ito ay ang iyong espiritong nagsasabi ng oo. Ito ang pinakamaliit na kasunduan, ngunit ito ang pinakatotoo. Ito ang dalas ng paglipat, ang bilang na nagmamarka ng pagtatapos ng isang ikot ng kakapusan at simula ng iyong bagong simula. I-type ang 888, ang bilang ng kasaganaan na hindi mo na kailangang habulin, sapagkat ito ngayon ay humahabol sa iyo at bumalik ka agad sa akin. Maaaring nagtatanong ka kung bakit mo naakit ang sitwasyong ito. Bakit ang isang taong labis mong pinrotektahan, isang taong inalagaan at pinrioritize mo, ay may kakayahang saksakin ka sa likod? Ang sagot ay mas simple at mas masakit kaysa sa iyong inaakala. Hindi mo naakit ang pagkakanulo dahil sa isang pagkukulang sa iyo. Naakit mo ito dahil ang iyong antas ng katapatan ay napakalaki para sa sisidlang maiaalok nila. Nagbubuhos ka ng dalisay na tubig sa isang basag na tasa, naghihintay na mapuno ito, at nang hindi ito mapuno, sinisi mo ang iyong sarili. Ngunit ang pangyayaring ito ay, sa katunayan, isang pagsubok ng pagkakahanay. Kailangan ng buhay na alisin ang taong ito sa iyong dinadaanan upang ang iyong frequency ay hindi na limitado ng kanyang takot, ng kanyang kawalan ng kapanatagan, ng kanyang patuloy na pangangailangan na ibaba ka upang siya ay makaramdam ng pagiging malaki. Ikaw ay nagpapatakbo ng may katapatan na hindi nila kayang iproseso. At ang pagkakanulo ay ang tanging paraan na natagpuan ng iyong sistema upang pilitin kang buksan ang pinto at hayaan silang umalis. Akala nila nakinabang sila, akala nila niloko kanila, ngunit nawala sa kanila ang nag-iisang tao na tunay na nakakita sa potensyal na kanilang mismo ay binaliwala. Nagkamali sila sa pagmamaliit sa iyong kakayahang bumangon muli, at ngayon natutuklasan nila huli na ang halagang dala mo ay hindi sa kanila upang gastusin. Ito ay sa iyo,
sa iyo lamang. At ang pinakamalalim ay sa buong panahong ito ikaw ay nagtatayo ng isang bagay sa loob mo na hindi nila nakita. Habang ikaw ay pinababayaan, habang ikaw ay itinatabi, ikaw ay nang hindi mo alam, nag-aalaga ng isang hardin sa iyong sariling dangal. Ang mga ugat ay lumago sa dilim. Ang iyong pasensya ay hindi kahinaan. Ito ang lupang inihahanda para sa isang ani na hinding-hindi nila matitikman. Ang kanilang pagkakanulo ay nagsilbi lamang upang putulin ang mga patay na sanga ng iyong buhay, upang sa susunod na panahon, ikaw ay mamulaklak ng may taas na hindi na nila maaabot. Hindi ka itinapon, pinalaya ka. Ang timbangan ay hindi nakabitin. Ito ay pantay na. Ang nawala ay hindi ang nagbigay kahulugan sa iyo, kundi ang pumipigil sa iyo. Manahimik ka sandali. Hayaang manirahan ang katotohanan ito. Walang kailangang magmadali, walang kailangang gumanti, walang kailangang paliwanag. Ang katahimikang dala-dala mo ngayon ay ang wika ng kapangyarihan. Napagtanto mo ngayon na ang oras na ginugol mo sa pag-iyak ay ang panahon ng pagbubuntis ng iyong bagong bersyon. Hindi ka binawasan ng pagkakanulo, inihayag ka nito. Inihayag nito kung sino ka kapag ang lahat ay inalis sa iyo at natuklasan mo ng may malalim na pagtataka na ikaw ay buo pa rin, malakas pa rin, may kakayahan pa ring magsimulang muli. Ang kanilang pagkakamali ay ang akala nila kailangan mo sila upang maging kung sino ka. Ngunit hindi mo kailanman kailangan, naniniwala ka lamang na kailangan mo. At ang kasinungalingang iyon na tumagal ng napakatagal ay natapos ngayon. Kailangan mong maunawaan ang napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng katapatan na iyong inialay at ng manipulasyong natanggap mo kapalit. Ang iyong katapatan ay hindi kailanman isang kontrata ng palitan, ito ay isang estado ng pagkatao, isang paglabas ng iyong sariling matuwid na kalikasan. Nagbigay ka dahil iyon ang kung sino ka, nang hindi umaasa sa maliit na kalkulasyon na ginagawa ng kabilang panig. Habang inihahatid mo ang iyong katotohanan ng hayagan at walang depensa, nakita ng kabilang panig ang iyong transparency bilang isang kahinaan na pagsasamantalahan. Hindi nila maunawaan ang kadalisayan ng iyong intensyon, kaya sa pagtatangkang sakupin ang hindi nila maaaring angkinin, gumamit sila ng manipulasyon. Gumawa sila ng mga senaryo upang panatilihin kang nagdududa. Nagkalat ng mga anino upang mawala mo ang iyong sariling sentro. At gumuhit ng isang labirint kung saan ang labasan ay palaging iyong katahimikan, iyong pagsuko o iyong patuloy na pagpapatawad sa mga pagkakamaling hindi nila intensyong itama. Ngunit ngayon, ang tabing na iyon ay tinanggal. Hindi ka na tumitingin sa kanilang ginawa, kundi sa kung bakit mo ito pinahintulutang mangyari ng napakatagal. Nakikita mo ngayon na ang tinatawag mong pagsasama ay, sa katunayan, isang tindahan kung saan ang iyong halaga ay patuloy na binabawasan, upang ang munting halaga na taglay nila ay magmukhang sa kanilang paningin isang bagay na mahalaga. Kailangan nila ang iyong liwanag upang itago ang kanilang sariling kadiliman, at ang pagkakanulo ay ang huling pagkilos ng desperasyon ng isang taong napagtanto na ang iyong liwanag ay nagiging masyadong malakas upang mapigil. Ang panlabas na manipulasyon ay nakakahanap lamang ng lupa kung saan mayroong binhi ng pagdududa tungkol sa sariling halaga. Ngunit ang pagdududang iyon ay natapos na. Isipin mo ngayon, ng buong kaliwanagan na pinahihintulot ng iyong espiritu ang hardin na iyon ng iyong sariling dangal. Sa buong panahong ikaw ay pinababayaan, habang pakiramdam mo ay hindi ka nakikita, habang ang mga salita ng pagwawalang bahala ay bumabagsak sa iyo tulad ng mga bato sa daan, hindi ka tumigil. Gumagawa ka ng isang hardin sa dilim. Ang kanilang pagpapabaya ay nang hindi nila alam ang perpektong pataba para sa isang lakas na hinding-hindi nila mahuhulaan.
Tulad ng mga ugat na naghahanap ng tubig sa kailaliman ng lupa, ang iyong dangal ay lumakas sa kawalan ng kanilang pagkilala. Natutunan mong pakainin ang iyong sarili ng mag-isa. Natutunan mong makahanap ng kagandahan kung saan wala nang tumutubo. Ang hardin na iyon ay ang iyong banal na lugar, ang espasyo kung saan ang iyong halaga ay hindi nakadepende kaninuman, kung saan ang iyong boses ay hindi nangangailangan ng pag-apruba, at kung saan ang iyong kapayapaan ay isang ganap na soberanya. Sa sandaling ito, damhin ang dangal na ito na lumalawak sa loob mo. Hayaan ang deklarasyong ito na tatak sa pagkilala na ang ilusyon ay wala ng lugar sa iyong paningin. Ang iyong kamalayan ngayon ang tagapag-ingat ng iyong hardin. Sa pag-type ng 3 salitang ito, formal mong isinasara ang isang ikot ng pagkabulag at sinisimula ng isang kaliwanagan na walang sinumang makakaalis sa iyo. I-type ang mga salitang ito ng mahinahon, dama ang bawat letra at pagkatapos ay bumalik sa akin dahil marami pa tayong lalakarin. Ang pagkakanulo, kapag tiningnan sa pamamagitan ng bagong liwanag na ito, ay tumigil na maging isang dagok na sumugat sa iyo at nagiging isang paghahayag ng halaga. Ang kanilang pagkakamali ay ang pagmamaliit sa iyong kakayahang muling isilang. Naniwala sila na sa pagtataksil sa iyo, aalisin nila ang iyong lupa, ngunit sa katunayan, pinilit ka lamang nilang matutong lumipad. Nawalan sila ng akses sa iyong katapatan, sa iyong suporta, sa iyong paningin at sa iyong patuloy na presensya. Nawala sa kanila ang nag-iisang tao na kahit na may lahat ng ebidensyang hindi sila karapat-dapat nanatili pa rin. Ang kanilang pagkakamali ay hindi isang pagkatalo para sa iyo. Ito ang tiyak na pagkawala ng isang kayamanan na wala silang kapanahunan upang pamahalaan. Ang bigat ng pagkawala ay ganap na pag-aari na nila ngayon, habang ang bigat ng iyong kalayaan ay eksklusibong pag-aari mo. Huwag itong tingnan bilang isang utos o isang sukatan, kundi bilang isang malalim na pagkakasundo sa pagitan ng pinangalanan dito at ng iyong nararamdaman diyan. Ito ay isang tatak ng pagkilala, isang paraan ng pagsasabi na ang nailantad ay totoo, kinakailangan at sa wakas nakaayon sa katotohanan. Kapag ginawa mo ang kilos na ito, ipinapahayag mo na hindi mo na itinatago ang iyong alam, kundi pinaparangalan ang kaliwanagan na ngayon ay gumagabay sa iyong mga hakbang. Magkasama tayo sa pagtawid na ito, at ang walang ingay na pagkakasundong ito ay patunay na ang mensahe ay dumating eksakto kung saan ito kailangang dumapo. Ang iyong dangal na lumago sa dilim ay ngayon ay humihiling na makita mo ito mismo nang walang pangangailangan para sa panlabas na mga salamin na sumusubok na baluktutin ang imahe ng kung ano ka talaga naging pagkatapos ng lahat ng iyong pinagdaanan. Ang proseso ay masakit, ngunit ang resulta ay ang iyong soberanya. At ang soberanyang ito ay hindi hinihingi, ito ay kinikilala at tinatahanan. Sa ngayon, may isang tao sa iyong lupon ng pakikisalamuha na lubhang nangangailangan na marinig mismo ang aming tinatalakay dito. Isipin ng taong, tulad mo, ay nagsumikap habang nakikitang nananatiling sarado ang mga pinto. Isang taong may dalang tahimik na pagod na walang sino man sa paligid ang makapagpaliwanag. Isang taong nag-aalaga ng malalim na katapatan, ngunit pinilit na tumawid sa isang disyerto ng kawalan ng pasasalamat. Ang mukha ng taong iyon ay pumasok lamang sa iyong isipan, hindi nagkataon, kundi dahil sa isang espiritual na resonance na tinatawag na pagkilala. Huwag itago ang paghahayag na ito para sa iyong sarili. Ipadala ang nilalamang ito sa kanya. Huwag itong gawin tulad ng pagrekomenda ng isang video, kundi tulad ng paghahatid ng isang susi. Ang nahayag sa iyo ngayon ay isang ministeryo ng pagpapagaling na dapat palawigin. Kung ang iyong espiritu ay dinala siya sa iyong kamalayan ngayon, ikaw ang daluyan kung saan darating ang kanyang kaliwanagan. Ito ay isang paraan ng pagsasabi na hindi siya nag-iisa,
na ang sakit na kanyang nararamdaman ay hindi isang pagkukulang, kundi isang paghahanda para sa soberanya na hindi pa niya nauunawaan na taglay niya. Hayaang umapaw ang kaaliwan na iyong natanggap, sapagkat ang pagpapagaling na iyong iniaalay sa iba ay siya ring tumatak sa iyong sariling paglaya. Huminga ng malalim ngayon, hayaan ang intensyong ito ng paglilingkod na manirahan sa pinakamalalim na bahagi ng iyong kaluluwa. Ang iyong pinagdaanan, ang iyong tiniis, at ang sa wakas ay naunawaan mo ay hindi walang saysay. May isang tatak na kailangang ilagay sa yugtong ito ng iyong paglalakbay, isang marka na nagbibigay kahulugan kung sino ka mula ngayon, pagkatapos ng lahat ng nahayag. Huwag isulat ito tulad ng humihingi ng pabor o tulad ng nagpapahayag ng hindi tiyak na hangarin. Isulat mo ito tulad ng pumipirma ng isang hatol ng katotohanan. Sa pag-type ng mga salitang ito, formal mong ginagawa ang kasunduan sa pagitan ng iyong kamalayan at ng iyong bagong lugar sa mundo. Ito ang pagkilala na, sa kabila ng lahat ng pagtatangka na ibaba ka, ikaw ay iningatan para sa isang layunin na hindi kailanman mahawakan ng pagkakanulo. Damhin ang bigat ng mga salitang ito habang gumagalaw ang iyong mga daliri. Bawat letra ay isang ladrilyo sa pagtatayo ng iyong bagong pagkatao. Ako ay pinili. Ito ang iyong deklarasyon ng espiritual na kalayaan, ang huling tuldok sa kwento kung saan ikaw ang biktima, at ang tandang padamdam sa kabanata kung saan ikaw ay nagiging pangunahing tauhan ng iyong sariling dangal. Ikaw ay nakatuon sa katotohanang naninirahan na ngayon sa iyong dibdib. Ikaw ay inatasan upang mabuhay sa ilalim ng pangaplay na ito ng bagong kaliwanagan, nang hindi lumilingon sa likod upang humingi ng pagpapatunay mula sa mga nagmaliit sa iyo. Ikaw ay isinugo upang dalhin ang liwanag na ito saan ka man dalhin ng iyong paglalakad, na alam na ang iyong katapatan ay una na sa iyo at sa kung ano ang totoo at hindi na sa mga anino na iniwan mo. Naramdaman mo ang bigat ng pagkabigo, ang lamig na dumadaloy sa iyong gulugod kapag ang maskara ng taong minahal mo ay bumagsak sa lupa, nagpapakita ng isang mukha na hindi mo man lang makilala. Ngunit makinig ka, dahil ang pagkilalang iyon ay hindi dumating upang paralisahin ka. Dumating ito upang palayain ka mula sa isang utang na hindi kailanman sa iyo. Ang pagkakanulong iyong dinanas ay hindi refleksyon ng iyong kakulangan. Ito ang tiyak na patunay ng laki ng iyong liwanag, isang liwanag na nakagambala sa mga walang lakas ng loob na dalhin ang kanilang sarili. Nag-aksaya ka ng napakaraming oras na sinusubukang ayusin ang isang bagay na sira na bago ka pa dumating, dala-dala ang bigat ng mga pangakong mula pa sa unang sandali ay walang intensyong tuparin, at gayon paman nanatili ka. Naging tapat ka hanggang sa limitasyon ng kung ano ang makataong posible. Kung nararamdaman mo na ang sakit na tila walang katapusan ay nagsimula ng mawalan ng hininga. Kung napapansin mo na ang imahe ng taong iyon ay hindi na naghahatid ng galit, kundi isang halos matahimik na kawalan ng pakialam, unawain mo kung ano ang nangyayari ngayon. Ikaw ay tumatawid sa daanan mula sa pagkadismaya patungo sa kaharian ng kaliwanagan. Ito ay hindi pagkalimot. Ito ay isang transmutasyon. Napapansin mo na ang espiritual na timbangan na tila sumungit ng hindi makatarungan laban sa iyo ay nagsimulang bumalanse sa paraang walang sinuman, kahit ang nagtaksil sa iyo ang maaaring makialam. Ang pagkakamaling sumira sa tiwala ay naging angkla na ngayon na pumipigil sa isa sa kanyang sariling kawalang kahulugan, habang ikaw, walang hadlang, ay nagsisimulang lumutang patungo sa iyong tunay na lugar. Upang markahan ang paglipat na ito, upang magsenya sa universo na tinatanggap mo ang pagsasara ng ikot na ito, kailangan kong gumawa ka ng isang simpleng kilos.
888 ay ang dalas ng ganap na pagbabago, ang senyales na ang pagwawalang kilos ay tapos na. Ang iyong mga daliri na nagtatype ng 3 numerong ito ay ang kumpirmasyon na handa ka ng iwan ang bagahe. I-type ang 888 pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Ang pattern na pumigil sa iyo sa ikot na ito ng pagkakanulo at pagpapatawad ay isang bitag ng katapatan. Naniwala ka na kung gaano ka pa magsakripisyo, mas maipapakita mo ang halaga ng iyong pagkatao. Ngunit ang katotohanan ay pinapakain mo lamang ang isang kasakiman na hindi masisiyahan ng sinuman. Inilalapat mo ang iyong kakayahang magbigay na sagrado sa isang lupain na disyerto na. Nakita nila ang iyong integridad bilang isang kahinaan na pagsasamantalahan. Nakita nila ang iyong kahandaan na magpatawad bilang isang berdeng ilaw para sa pag-ulit. At sa isang panahon, ito ay gumana. Ngunit ang pagsubok ng pagkakahanay na iyong pinagdaanan at ngayon ay malapit ng matapos ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa pagtuklas na ang iyong dangal ay hindi nakadepende sa katapatan ng sinuman. Hindi ka sinusubukan upang makita kung gaano kalaki ang sakit na iyong matitiis. Sinusubukan ka upang makita kung kailan mo sa wakas titigilan ang pagbabawas ng iyong sarili upang magkasya sa limitadong mundo ng iba. Ang iyong tunay na katapatan, ang iyong iningatan ng napakatagal ay nire-redirect na ngayon. Isipin sandali, isang hardin na iyong inalagaan sa loob mo. Habang nakatuon ka sa pag-alis ng mga damo ng relasyong iyon, ang mga bulaklak ng iyong sariling kakanyahan ay lumalaki sa dilim, tahimik, matatag. Hindi nila kailangan ng liwanag ng taong iyon upang umiral. Kailangan lang nila ang iyong atensyon. At ngayon, sa wakas ay tumigil ka na sa pagtitig sa nakakandadong tarangkahan at napansin ang yaman na namumulaklak na sa iyong sariling bakuran. Ito ang iyong atas ng paglabas mula sa ilusyon. Mula sa segundong ito, hindi mo na tinitingnan ang buhay sa pamamagitan ng salain ng kung ano ang inalis sa iyo. Tinitingnan mo ang buhay sa pamamagitan ng lente ng kung ano ang sa wakas ay nabawi mo. Ang pagkakamaling iyon na ginawa laban sa iyo ay hindi isang nakamamatay na dagok. Ito ang pangyayaring pumilit sa iyo na maging kung sino ka ngayon. Ito ang paggising kahit masakit na pumigil sa iyong gumugol ng mas maraming dekada na nabubuhay sa isang kasinungalingan. Natuklasan nila huli na ang halagang dala mo sa kanilang buhay ay hindi isang pribilehiyo kundi isang biyayang kanilang itinapon. Ngayon, ang timbangan ay gumagalaw, dinadala nila ang bigat ng kanilang sariling kawalan ng katapatan at dala mo ang gaan ng isang taong wala nang dapat patunayan, wala nang dapat bawiin doon sa likod. Ang nakaraan ay isang sementeryo ng mga intensyong walang ugat. Ang iyong hinaharap gayon paman ay isang birhen na lupain at ikaw lamang ang autorisadong arkitekto na gumuhit ng mga pundasyon. Kung ang mensaheng ito ay nagkumpirma ng kung ano ang ibinubulong ng iyong intuisyon sa pinakatahimik na oras ng madaling araw, hayaan ang iyong like na maging iyong walang salitang amen, hindi bilang isang tagabilang ng numero, kundi bilang isang kilos ng pagsang-ayon, isang espiritual na tatak na nagpapatunay na ang sinabi dito ay nakahanap ng eko sa iyong panloob na katotohanan. May isang tao, marahil isang kaibigan, marahil isang kamag-anak, isang taong kilala mo na may dalang parehong tahimik na pagod sa kanyang mga mata ng isang taong nagbigay na ng lahat at walang natanggap na kapalit. Ang taong ito na nabubuhay sa suliranin ng pagsisikap na maging tapat sa isang nakaraang wala na ay kailangang marinig ang sinabi dito. Ang kanyang mukha ay lumilitaw sa iyong isipan sa sandaling ito, isang mukha na markado ng pag-aalinlangan at pagdududa sa sarili. Hindi tulad ng nagre-rekomenda ng isang nilalaman, kundi tulad ng naghahatid ng isang gamot.
Ang parehong probidensyang naglagay ng kaalamang ito sa harap mo ngayon ay ginagamit ka ngayon bilang mensahero para sa isang taong wala pang lakas upang hanapin ang labasan ng mag-isa. Ang pagdama sa laki ng kanilang pagkakamali ay hindi dumarating bilang isang pagdiriwang na tagumpay, kundi bilang isang ganap na katahimikan na naninirahan sa iyong dibdib. Ito ay isang malamig, halos surgical na kaliwanagan. Tumingin ka sa likod at sa unang pagkakataon, hindi mo nararamdaman ang pangangailangan na unawain ang mga motibo o dahilan na nakatago sa likod ng kawalan ng katapatan na tumama sa iyo. Nakikita mo lamang ang arkitektura ng kanilang desisyon at nauunawaan mo na ang kalkulasyon ay mali mula pa sa simula. Ang nagtaksil ay naniwalang inaalis nila sa iyo ang iyong ligtas na daungan kung kailan, sa katunayan, pinuputol lamang nila ang mga tanikala na pumipigil sa iyong bangka na maglayag sa mas malalim na tubig. Minamaliit nila ang iyong kakayahang muling itayo ang iyong sarili dahil sa buong panahon, tiningnan kanila sa pamamagitan ng salamin ng kanilang sariling mga limitasyon nang hindi nauunawaan na ang iyong katapatan ay isang mulat na pagpili at hindi isang pagdepende. Natuklasan nila na ang vacuum na iniwan ng iyong pagkawala ay hindi mapupuno ng mga bagong ilusyon dahil hindi ka lamang isang piraso sa kanilang laro. Ikaw ang buong pisara. Ang kanilang pagkakamali ay ang akala nila ang iyong halaga ay nagbabago ayon sa kanilang mood o atensyong natatanggap. Habang sila ay naghahanap ng mga shortcut sa kahihiyan, ikaw ay pinapeke sa isang apoy na nagpapadalisay sa intensyon. Pagmasdan kung paanong ang iyong kapayapaan ngayon ay hindi matitinag. Ito ay hindi insensitivity. Ito ang soberanya ng isang taong naunawaan na ang pagkawalang ipinataw nila sa iyo ay, sa katunayan, ang iyong pinakamalalim na paglaya. Sinusubukan nilang hanapin sa ibang lugar ang kalidad ng pagbibigay na posible lamang noong ikaw ay naroroon, ngunit huli na ang lahat. Ang bukal na kanilang hinamak ay hindi na dumadaloy sa kanilang lupain. Huwag nang gumugol ng isa pang segundo sa pagsusuri ng estratehiya ng taong nawalan ng sariling bituin. Ang kawalan ng katapatan ay palaging sintomas ng panloob na pagkawala ng direksyon. Ang nagtataksil ay hindi inaatake ka, tumatakas siya sa kanyang sarili. Ikaw ang salamin na wala silang lakas ng loob na harapin dahil ang iyong refleksyon ay humingi sa kanila ng isang lalim na hindi nila taglay. Ngayon ang distansya sa pagitan ninyo ay hindi lamang geograpiko o temporal. Ito ay isang distansya ng frequency. Ikaw ay nag-vibrate sa isang oktaba na hindi maabot ng kanilang kaguluhan. Ang iyong kasalukuyang katahimikan ay hindi senyales ng pagkatalo. Ito ang lagda ng isang taong nakaunawa na ang kanyang halaga ay hindi isang bagay na maaring pakiusapan o alisin ng iba. Naalala mo ba kung gaano kaliit ang mundo noong sinusubukan mong sumunod sa kung ano ang idinidikta nila? Ngayon, ang parehong mundong iyon ay tila napakalawak, puno ng mga posibilidad na dati ay nakatago dahil sa takot na mawala ang isang bagay na, sa totoo lang, hindi na nagsisilbi sa iyong layunin. Ang sakit na naramdaman mo sa simula ng paglalakbay ay ang halaga ng iyong pagbabago. Ngayong humupa na ang alikabok, napagtanto mo na ang bawat pagtataksil, bawat maling hakbang at bawat pintong sinarhan sa iyong mukha ay mga tiyak na koordinasyon na idinisenyo upang ilagay ka ng eksakto kung saan ka dapat naroroon. Kung nasaan ka ngayon, ang katapatan ay isang palagian at ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng depensa. Panatilihin ang ganitong estado ng diwa bilang iyong natural na estado. Huwag nang bumalik upang humanap ng mga paliwanag. Ang mga paliwanag na utang nila sa iyo ay walang kabuluhan kumpara sa kaliwanagan na taglay mo na. Ang iyong buhay ay isang aklat na hindi nangangailangan na ang huling kabanata ay suriin ng mga hindi naunawaan ang kwento mula pa sa paunang salita.
Ikaw ang may akda, ang pangunahing tauhan, at ang tagamasid ng isang landas na ngayon ay bumubukas ng wala ang mga anino na humahabol sa iyo. Ang kanilang pagkakamali ay nagsilbi upang liwanagan ang iyong tadhana, at sa tadhana mong iyon, dapat mo ilagay ang lahat ng iyong atensyon mula ngayon. Ang iyong dignidad ay naibalik hindi dahil sa ginawa nila, kundi dahil sa matapang na paraan kung paano mo piniling magpatuloy, nang hindi dala ang pait na kanilang iniwan sa daan. Handa ka na para sa susunod na darating, at ang susunod na darating ay hindi katulad ng anumang naiwan sa nakaraan. Kung nararamdaman mo na ang iyong kaluluwa ay natagpuan na ang kapahingahang ipinagkait sa iyo ng mga nagdaang taon, alamin mong ang kaliwanagang ito ay hindi nagkataon lamang, kundi resulta ng isang proseso na nagsimula bago pa ang huling pagkadismaya. Maupo ka sandali sa akin, huminga ng malalim, at pahintulutan ang katotohanan ito na manahan sa bahaging iyo na gumugol ng napakaraming oras sa estado ng alerto. Ang gawa ng pagdeklara nito gamit ang iyong mga daliri ay ang huling tatak na iyong inilalagay sa iyong sariling paggising. Kinikilala na ang ilusyon ay wala ng kapangyarihan sa iyong paningin. Ang ginawa nila, ang pagkakamaling kanilang nagawa ng maliitin ang iyong kakanyahan, ay naging katalista ng iyong pag-akyat. Hindi ka pinagtaksilan ng tadhana. Ikaw ay inakay palabas mula sa isang kapaligirang hindi na sumusuporta sa dalas kung saan ka gumagana ngayon. Hindi ito tungkol sa sukatan, hindi tungkol sa mga algoritmo o numero. Ito ang iyong tahimik na pagkilala na ang katotohanan ay pinangalanan na at ang iyong puso ay sumasang-ayon dito. May isang tao sa iyong buhay ngayon, isang tao na ang mga katangian ay lumitaw sa iyong isipan habang ako ay nagsasalita. Isang tao na naglalakad din ng may mabibigat na balikat, nagtatrabaho ng tahimik at nag-iingat ng mga sakit na hindi nakikita ng mga nasa paligid. Siya ay nangangailangan ng aliw na ito hindi bilang isang mungkahi, kundi bilang isang paghahatid. Ipadala ang mensaheng ito sa kanya. Maging ang daluyan na nagdadala ng kumpirmasyon na ang kanyang siklo ay malapit ng masira. Ang iyong tungkulin ngayon ay ang maging tagapagbalita. Tinitiyak na ang iba ay makatanggap ng liwanag na iyong isinama. Bago tayo magtapos, ito ang sandali upang patatakan ang iyong pagkakakilanlan. Isulat sa mga komento ang mga salitang ako ay pinili. Isulat ito ng mahinahon, nararamdaman ang lakas na nagmumula sa bawat titik. Ito ay hindi isang pag-asa, ito ay isang pagpapatibay ng iyong posisyon. Hindi ka biktima ng pagkakamali ng iba. Ikaw ang saksi ng isang kinakailangang paglilinis na naghahanda sa iyo para sa isang antas ng pag-iral na sila sa kanilang pagkabulag ay hindi kailanman mauunawaan. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay may atas, ikaw ay isinugo. Sa mismong sandaling